from the Christmas capital of the Philippines, San Fernando, Pampanga, in a jam-packed afternoon, Saturday afternoon crowd here at the Brenzy Giao Convention Center here at San Fernando, Pampanga. Once again, punong-puno na naman ang San Fernando ng mga taong nagnanais na makapanood ng quality basketball. This is your 2026 Governors Cup Intercities Municipalities Basketball League here at the Brenzy Giao Convention Center here at San Fernando, Pampanga. And our game at hand for the day is our second game of our doubleheader. It's the Gusto Ko Progreso Santo Tomas taking on the Bacolor I Love You All. This is a very important ball game. Standings implication yan dito sa Brenzy Giao. At makikita nga ninyo ang ating live shots para sa ating mga players. Simulan natin yan dito sa Santo Tomas at Bacolor. Both teams 5-2. Parehas ng pasok sa playoffs, magkakatalo na lang sa standings. Once again, this is Gusto Ko Progreso Santo Tomas taking on the Bacolor I Love You All. It's the second game of our elimination round finale here in San Fernando. Magandang hapon, Pilipinas, with President Ray Alo, Brenta Naya on hand. At mamaya lamang ay makakasama natin si Flo Del Agua in our court side. Again, Boss Press Ray, magandang hapon sa iyo. Yes, good afternoon. Ma-enjoy natin tong game na to dahil punong-puno yung mga tao dito hanggang sa labas, di ba? Kaya na-excite ako na panoorin tong dalawang team na to na parehas 5-2 ang standing. At ngayon naman ay makakausap natin si Flo Del Agua from the sideline. Flo, kamusta ka dyan? Maraming salamat, gentlemen. Glad to be working with you. Makwento ko lang po sa inyo, this is my first time covering yung Kapampangan na basketball and I must say parang hindi po ito ang magiging first and last time dahil gusto ko po pong umulit. Kanina pa lang po, pagdating po namin dito, napakaganda ng weather, walang ka-traffic at lahat po halos ng mga tao nagdudumugan na makanood po dito sa ating games and I'm so lucky that I get to cover it with you gentlemen. Maraming salamat for having me and I'm sure we have a very exciting game ahead of us. Balik muna sa inyo. Halatang nag-enjoy si Flo for today. Pero bago ang lahat, mapapanood ang laro natin ngayong araw at the Facebook and the YouTube pages of Pampanga PIO. At mapapanood rin ang laro natin for today sa Facebook page ni Vice Governor Delta Pineda. We would also like to greet Governor Nanay Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Again, our game for today, we are looking towards the playoff press ray. This is Gusto Ko Progreso Santo Tomas and Bacolor I Love You All. Both teams 5-2, tablado dito sa ating team standings na ating makikita in a bit. So, ano kaya magiging istorya ng larong ito, press ray? Ngayong araw na to, sarado, pukpukan to. Siyempre parehas 5-2. Bukod doon, yung mga kalibre ng mga batang to, talagang labasan ng talent to ngayong araw na to. Especially, alam naman natin na maraming nag-scout ngayon sa kanila na iba-ibang school para sa mga future nila or career. Especially, yung ginagawa ni Governor Lilia Pineda and Vice Delta Pineda na talagang wow, mapapawaw ka dito sa lugar ng Pampanga. At hindi lamang schools ang nagsa-scout sa ating mga players, pati na rin ang mga professional teams all over, not just in Luzon, but all over the country. Let us now take a look at Bacolor I Love You All's last game. Nakalaban nga po nila ang Guagua Pampanga na nanalo kanina lamang. So napakalaki na naging panalo ng Bacolor against Guagua, Press Ray. Yes, kung makikita mo 7-7-70, talagang may 7 points sila na labang doon. Kaya ang advantage niya itong Bacolor, galing sila sa panalo. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng mga scouting ng both coaches, tapos yung mga game plan nila. Lalabas naman yan mamaya. Kapansin-pansin na fast break points ang nagpanalo sa Bacolor despite being out-rebounded. Punta naman tayo dito sa kabila, dito naman sa Santo Tomas, Pampanga. In their last game, sila naman ay coming through the clutch. Ito, Gusto Ko Progreso Santo Tomas. Itong si John Carl Canapi who scored 25 points, 6 rebounds, 2 assists at yung pinaka-importante doon, yung 4 steals. So, Press Ray, ano kaya yung magiging ambag natin si Canapi dito sa ating laro ngayong hapon? Malaki, ikaw ba naman mga 25 points per game? Ang hirap nun, di ba? Bukod doon, siyempre, na-scout yan ng kabila. So, magandang bantayan to. Bukod doon, hindi papayag siyempre both team na maungusan sila in the first half game. Kaya ngayon pa lang first half, kabang-abang na ang gagawin ng both teams na to.
So parehong team galing sa panalo at for more updates from our courtside, let's turn it over to Flo Del Agua. Flo, anong balita? Thanks again, Brent. Kakabanggit nyo nga lang na si John Carl Canapi ay malaki sana ang maiko-contribute para po dito sa Santo Tomas. Unfortunately, he will not be playing po for today dahil sa alam naman po natin, ito pong si Canapi ay kilalang player po sa Maynila. Kaya sabi ni head coach PJ Mercado, meron siyang mga priorities. And unfortunately, hindi po muna siya makakapaglaro in this playoffs match. Sa kabilang panig naman po, kung wala si Canapi para sa Santo Tomas, wala rin po ang sikat na si Chog Moral para po sa Bacolor according kay head coach Alexis Rojas. Pero sabi po ng parehas na coaches na ito, nabanggit nyo kanina, gentlemen, na parehas silang 5-2 ang score, parehas na gustong manalo and all important, at parehas rin po silang ginagawa ang lahat with the remaining players that they have. At malalaman po natin sa ilang sandali kung sino nga ba po sa dalawang teams na ito ang aangat sa ating standings at magliligtas sa play-in situation para po sa mga laro bukas. At shoota man nga ni Kenny dito po muli sa Brenzy Giao Convention Center at sa ilang sandali lang Bacolor kontra Santo Tomas. Let me turn you over to our venue announcer. Good afternoon once again, basketball fans, and welcome to the 2026 Governor's Cup Pampanga Intercity and with its basketball tournament. This is presented to you by Governor Lilian Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, and the SK Federation. Catch the live action at the official FB page of Pampanga PIO and Vice Governor Delta Pineda FB page and YouTube channel. This is powered by Zinag Liga Asia. Our second match, our game at hand, the battle between Santo Tomas and Villa de Bacolor. And now it's time to meet the starting lineups for both teams. First of all, for your Santo Tomas. Starting off with guard number 18, Justin Barcela. The other guard number 78, Prince Esguerra. And forward number 26, Justin Flores. The other forward number 9, J.D. Zizard. And at center number 22, Johnson Zapata. Head coach is PJ Mercado. And now let's meet the starters for your Villa de Bacolor. At guard, number 15, Franz Vergara. The other guard, number 23, Rajar Cruz. At forward, number 30, Irel Manalo. The other forward, number 7, Cobb David. And center number 28, Justin Pangilinan. Head coach is Alexis Rojas. Game officials for this game, Anthony Roque, Michael De Lucera, Art Herrera. Starters on your screens for Santo Tomas, their season, Barcela, Flores, Esguerra, and Zapata. Meanwhile for Bacolor, Justin Pangilinan, Irel Manalo, Rashard Cruz, Gab David, and Franz Vergara. Sila ang mangunguna para dito sa ating final regular season game here at the 2026 Governor's Cup Pampanga Intercities Municipalities Basketball Tournament. Once again, we would like to welcome you here at the Brenzy Giao Convention Center. And the way we go here in our final regular season game with Pres Realo, Brent Tanayo on the call. Flo Del Agua with us as well on the sidelines. That's right away 2 points conversion para dito sa Santo Tomas. Batang-bata yung lumipad na yun, di ba? Relax na relax. Cruz for 3, no good. Rebound, put back, yes! That is number 7, Gab David. So mapapanood po ang laro natin ngayon by Pampanga PIO Facebook and YouTube pages at mapapanood rin ang laro na ito sa Facebook page ni Governor Delta Pineda. So here we go.
for Santo Tomas. Two-pointer, no good. Rebound for Bacolor. That's Gab David with the rebound. Here comes Bacolor. Cruz throws it to the corner. Three on the way. Yes! Irel Manalo. Kung makikita mo, yung That's play Irel nila, Manalo, rather. nakapwesto na eh. Alam na kung kanina ibibigay. And yung step back, yung Yeah. gathered step ni Irel Manalo, napakagandang pagmasdan. Ganda ng pasa. Nice pass inside. 2 points right there for Jansen Zapata. So, Pras, we expect a very close game here in this afternoon. Yes. Kailangan maganda depensa ng both teams. Then, yung mga tinrabaho ng mga coaches, kailangan may apply ng mga players nila. Block was there. So, ito ang Bacolor. They will miss the services of Chog Moral. So, gaano kaya kalaking kawalan ng Chog Moral ngayong hapon na ito? Actually, sobrang laki kasi yung batang yon na matalino maglaro, tapos relax. Alam niya kung kailan atake, alam niya kung kailan titira. Higit sa lahat, may depensa din. Mabigat ang isang Chog Moral. 5-4 is our score. Recovered by Santo Tomas. That's number 78, Princess Guerra. And he fires up the three. Short. Rebound for Bacolor. That is number 30, Irel Manalo. Rashard Cruz on the attack. Rashard Cruz with the miss. Offensive rebound. Three, no good. Another chance for Bacolor. Gab David on the attack. He puts it up and in. Relax na relax on the beat, di ba? Magandang pulso. Yes, maganda gising. And 7-4 for Bacolor here at the early goings of this ball game. Stolen by Bacolor, and Cruz will go all the way. 9-4 to start. Great start by Bacolor, Press Ray. Totoo yun. Siyempre, ang iniisip ng kabila, walang Chog Moral, di ba? So, hindi kailangan mag-relax. And another two for Santo Tomas by number 26. Sorry, that's Justin Flores with the basket. Nice passing by Bacolor, and the three is off. Magandang pasahan itong Bacolor. Totoo yun. Mapapansin mo talagang mga nakapwesto na lang sila. Open shot, tira, walang four shot. Ganun lang kasimple ang basketball sa Bacolor. In the corner, fake, fire, baseline floater, no good, put back, wala. Rebound by Rashard Cruz, and Rashard Cruz will take off. Nice pass inside to David. Woo! Walang Chog Moral, no problem, sabi niya. May ganun din daw siyang pasa. Ang kagandahan ng pagkawala ng isang Chog Moral is mas umiikot ang bola para dito sa Bacolor. Kumbaga, kumakalat ang options nila for scoring. Totoo yun, kasi hindi mo dapat isipin na wala yung star player mo. Kailangan magtrabaho silang lahat. Dahil pag inisip nila na wala yung Chog Moral nila, baligtad, bababa moral nila. So, sila naman, kailangan din natin magpakita para in the future tayo naman. Ganun yun eh. Meanwhile, Franz Vergara gets a bucket, and the other way, 2 points for JD Season. And we got a jump back crowd today, Press Ray. Parang sa Cebu, ginanap yung Sinag-Liga sa Junior World Showcase. Grabe ang pinakita ni Chog Moral doon. Dahil yung mga crowd doon, alam mo yung para ka nanood ng zombie na movie. Talagang nasa kotse na siya, nasa hotel siya, talagang dinulusob, dinudumog. Dalawa sila ni Duterte actually, yung player ng palarong pambansa. At the buzzer, but he's down on the floor and is grimacing in pain. Advantage kasi yun, may nasaktan, kailangan pumaul ng 5 Bacolor. on 4 on the other Pero end. walang pumapaul. Sinisenya sa sila ng coach na pumaul. 3 on its way, yes! Yan, buti si Bute. And he is still down on the floor, Saka i-stop yun. holding on to his ankle. Kaya kanina pa sinasabihan ng coach na foul na para Yeah. may stop na. Because we can't enforce a stoppage of play unless there was a dead ball. Yes. Ang kagandahan naman dun sa kabila, Nag-capitalize. tuloy lang tayo. Kulang sila ng isa. Yun nga, nakiscore sila. So that is Justin Pangilinan, if I'm not mistaken. Ang kagandahan, ready ang mga medic natin dito. Thank you po, Governor Very proactive. Lilia Pineda. Mga binibigay yung mga medics na very active. Dahil nandiyan kagad sila.
to check yung mga player natin na yung safety, especially, di ba? Above all, safety ang dapat maunang priority ng Totoo ating yun. mga basketball players. Ito, si Coach Alan Trinidad, nandito na rin. I-check yung bata, di ba? At naroon na si Flo to check on Justin. Let's take a look at the replay. On the landing, I think. Ay, sarili. Sarili. Yes, chinek ng official referee natin, sarili. Oh. So, Nagsarili. let's take a look on the replay. There it is. On the fade away. Ayun. Ow! Left ankle. A bad Yes. landing. And you don't want to see a guy injured in a game important like this. Totoo. Talagang hindi mo gusto makakita ng Yes. ganong injuries. Actually, kailangan din siya sa team, di ba? Dahil isa sa mga big na kapalitan ng ano niya. And Teammate our niya. courtside reporter, Flo Del Agua, is there already checking on Justin Pangilinan. Makakuha tayo mamaya ng report tungkol dun sa injury na yun. Meanwhile, Manalo, who just checked in, delivers on a three. Sabi ni Manalo, relax ka lang dyan, pare. Ako muna. Irel Manalo from downtown, he's got 5 points. Ready ang ano, ang mga player ng Bacolor, ha? Esguerra. Here comes Santo Tomas on offense. Inside they go. Floaters up and no good, but a foul will be called. So, dalawang free throw para dito Ang kay ganda Zapata. gumalaw ng mga big man ng ano, ha, Santo Tomas, ha? Mapapansin mo, ha? Ang ganda ng mga ikot, di ba? Yung mga post Di ba? plays nila, Di Presley. ba? Tapos yung ball movement nila, hindi nagmamadali. So, okay tinatakbo ng Santo Tomas. Zapata gets Ana- the first. Ang nakakatakot naman sa Bacolor, pag pass break play na, kayang-kaya nila kagad mag-easy 2 points. Second free throw for Zapata. Walang kakaba-kaba. Yes, ang ganda na nga, ha? The form is Shooting form perfect. niya, yes. So, ang 18-13 is our score. A very high scoring first quarter, Presley. yes, ang depensa nila is 1-3-1. Tingnan natin. Wow, nice play. Vergara to the Pasa. corner. Manalo again for 3. That's too strong. Rebound by number 26 for Santo Tomas. That is Justin Flores. And he attacks right away. Umupong sa ere si Justin Flores. Woo! Grabe And the crowd yun. loves it. Iba yun. Back comes Bacolor. Here comes Cruz. To the top of the key. 3. No. Rebound for Justin Flores once again. Turnover. Got the bid. Nice pass inside. Cruz fakes. Nice pass to Vergara. And he will miss. They're looking for a foul. No call. Back comes Santo Tomas on the other end. Zapata will score. At mapapatawag ng timeout ang Bacolor dito. Babasay sa ang kalamangan, 18-17. Let's take a look at the replay. Justin Flores. Oh, sorry, this is the guys from Santo Tomas. And we got a timeout. Babasay sa ang kalamangan ng Bacolor. Back inside the Brenzigio Convention Center here at San Fernando, Pampanga. A high-scoring first quarter, Presley. 18-17 tayo, may 3 minutes pa yan, ha? Yes. For a game like this, a very important game like this, talagang maninibago ka na high-scoring ang ating laro. 3-pointers up. Woo! Wow! Relax yung 3-point Rashard Cruz. Kung susukatin, pwede na ipasok na yun sa PBA 4-point line. Yes. Grabe, bata lang yan, ha? Mid-range jumper is up and no good para dito sa Santo Tomas. They get an offensive board. Put back. No. Another chance for Santo Tomas. Zapata sidestep. Nice pass inside.
8 to shoot. Reverse layup. Wala. Rebound para sa Bacolor. They are coming on the other way. No foul called again. Parang ganun din Flores. kanina. Oh! Putback is good. Grabe yun! Narinig mo ba yung crowd, di ba? And listen to this crowd roar. Woo! What a move! Lalo na kung submit yun. Yes. Highlights yun. Buti na lang may putback doon. And here comes Santo Tomas again on the fast break. Zapata lost the handle. Mapupunta sa Bacolor ang basketball. Here comes Cruz. 3 on the way. No, short. Rebound by Flores. Baseball pass to the other end. Zapata. Crossover. Bangga. May foul. Yeah, foul talaga yun. High intensity basketball, Presrey. Napapasigaw ang crowd. Bawat move ng mga players dito. Tingnan natin. Let's yung take a replay. look at this replay. Look at the dribbling moves. Na kinapos lang ng kaunti. Konti-konti na lang yun, But pero good thing his teammates are there for the yes, follow. grabe follow-up naman na yun, di ba? And Ano, Zapata at the free throw line. exciting tong Flores na to, ha? Pero bago ang lahat, let's turn it over to Flo Del Agua. Flo, anong meron? Brent, wala man po si John Carl Canapi para sa Santo Tomas. Sabi sa akin itong nag-free throw na si Jansen Zapata. Malaking kabawasan si Canapi pero hindi naman po big deal dahil nandito naman ako. Para kasi dito kay Jansen, standing 6'3" at only 18 years old. Sabi niya, the team can rely on him as a team captain. Kahit daw kasi naglalaro na siya sa Maynila, itong si Zapata, iba daw yung kumpiyansa niya kapag bumabalik siya dito sa kanyang province at nandoon siya sa kanyang comfort zone. At yan po ang energy na pinapakita niya. Kaya siya ang halos naghahawak ng bola dito po para sa Santo Tomas. And hopefully, na mas pumutok pa itong si Zapata, lalo na sa kabilang panig. Justin Pangilinan po ay still under assessment sa bench ng Bacolor dahil naipit daw po yung kanyang ugat sa ankle, causing a 7 out of 10 pain level. At aabangan pa natin kung makakabalik pa siya sa laro na to. Yan muna sa ngayon. Balik sa inyo. Thank you very much for that update, Flo. Yun nga, si Justin Zapata, that 6'3", 18-year-old frame. Batang-bata at napakalaking bata para sa 18-year-old pa. Totoo. Presrey. Kung may eto ang susunod, di ba? 22-21, lamang ng isa ang Santo Tomas. Naka-recover sila after lumamang kanina ng Bacolor by as much as 8. 1:20 remaining here in this very eventful first quarter. 3 is good! That is Rashard Cruz with another triple. Woo! Ibigay mo lang sa kanya, siya na bahala. Grabe ang kamay ng batang to. 24-22 with a minute to play here in the first quarter. Esguerra with the basketball. Esguerra throws it to the corner. Esguerra gets it back and fires. Yes! Bawi ka agad. Palitan ng tres. We have seen it all in the first quarter, Presrey. Totoo yun. Dalawa lang ang lamang. Lamang na ng isang Santo Tomas. Yun na, lumamang nga. Dahil 3 points pala yun. Guevara. Now to Bacolor with the basketball with 33 seconds remaining here in the very eventful first quarter. Jumper is good. Hindi ka na dapat magaling, dapat swerte ka rin. Yes. Pasa kayong batang yun. May, may dribbling skills. Tapos ang ganda ng tinitingnan niya kung may babantay sa kanya. Wala. O tira. Gano'n lang kasimple basketball sa kanya. 26-25 is the score. Lamang ng isa ang Bacolor. Limson, sidestep. Nice pass, turnover. And we get a foul with 5.3 remaining. So, not yet in the penalty. So, papasok si number 16. That is Kian Naguit for Santo Tomas. Shooter tong Cruz, ha? 5.3 seconds. Bacolor with the basketball. They will write the final sentence of this quarter to the corner. No good, but almost went in. 26-25, a very close and an eventful first quarter. Presrey, napakaganda ng pinapakita na itong dalawang kupunan natin ngayong hapon. Bakbakan to the max. Yes, and let's take a look at our highlights. Nagsimula kanina ang Bacolor very strong. Lumamang pa sila ng 8 points kanina. But Santo Tomas fighting back with those layups inside. Pinangungunahan nga sila ni Justin Zapata na, ayan, there's 3-point shots. We have seen it all. Kakagaya nga ng sinasabi ko kanina, Presrey. At ngayon, makapagbabaon nga ng 1 puntos sa kalamangan itong Bacolor at the end of first quarter.
There's another shot from the outside. So 3-point shootout ang nangyayari kanina sa first quarter, Press Ray. At the end of one, it's 26-25. Lamang po ang Bacolor ng isa. Maya Pabengi sa lahat po ng nakatutok dito pa rin sa 2026 Governors Cup Pampanga. Pag-usapan po natin ng bahagya ang Bacolor, I love you all. Kung iniisip nyo po na mahirap para sa mga players dito na mag-shine dahil nga meron po silang isang napakasikat at tanyag na player in Chog Moral, ay nagkakamali po kayo dahil para kay Rashard Cruz, grabe pa rin kataas ang kanyang confidence na humingi ng bola at mag-shoot or mag-attempt during crucial moments. Sabi kasi ni Rashard, kahit na merong mga tanyag na players sa kanilang team, sina Coach Alexis, parati pa rin siyang kinakausap na he can shine and he can also do it all, katulad lamang po ng mga iniidola. Yan muna sa ngayon, gentlemen, balik sa inyo. Thank you very much, Flo Del Agua, and that is her courtside report to start our second quarter. We welcome you back here at the 2026 Governors Cup Pampanga Intercities Municipalities Basketball Tournament. Together with Press Ray Alaw, Brent Anaya on hand, Flo Del Agua on our sidelines. Mapapanood po ang laro sa ating Facebook pages ni Governor Delta Pineda at sa Pampanga PIO via YouTube, via Pampanga PIO YouTube channel. Press Ray, what an eventful first quarter. Totoo yun. Alam mo, sobrang nakatuwa ako dahil may mga highlights kagad first quarter pa lang. Ngayon, pag sa pagpasok ng second quarter, I think dadagdagan pa ng mga players na to. 26-25 is your score. Binabati po namin muli si Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Happy watching po kung nasan man po kayo ngayong hapon na ito. Here comes Beltran on the other end. Santo Tomas is down by 1, 26-25. With 9:23 remaining here in the first half. 10 to shoot for the boys in white. Beltran kicks it out. Three-pointer on the way. Yes! Justin Perez from downtown. Balik sa Santo Tomas ang kalamangan. And a steal. And all the way. Showtime! Justin Perez throws it down and the kids from the crowd loves it. Grabe yung Flores na yun. Woo! 5 straight points for Justin Flores. And they're now up by 4. Steal. At mag-reset dito ang Santo Tomas. Beltran. Limson na on the drive. Nice pass inside. Kick it out. Fake. Step back 3. Malakas Heat lang. check para kay Flores. Yes, malakas lang. And Cruz is fouled. Not at the shot. Grabe yung Flores na to. Woo! At yun nga, kagaya ng pinag-uusapan ni Flo kanina dun sa Bacolor, itong mga players ng Bacolor, hindi sila natatakot na humingi ng ball at crucial moments even though there's a Chog Moral on the lineup. Totoo yun. Alam mo, itong Flores na to, ha? Sa ginagawa niya or pinapakita niyang laro, malamang yung mga scout na nanonood, talagang manggigigil sa bata na yan. Naguit fouled and he'll be heading to the line for 2 free throws. So yun nga, yung nababanggit mo, Press Ray, hindi natin alam but there might be scouts watching all around the building right now. Yes, hindi lang sa building, sa mga FB Live, sa YouTube channel ng Pampanga. Bukod doon, siyempre, yung mga, alam mo yun, may mga vlogger dito na inaano yung mga highlights na yan. So, lalabas yan. Then, yung mga coach, baka kilala niyo yung batang to, baka pwede dito yan. Ganyan na yan. Diyan na mag-i-start yan. So yun. At napakalakas ng grassroots basketball program netong Pampanga. Very supportive. Lahat ng bayan merong finifield na competitive teams na ipinapadala nila dito sa Governors Cup. Alam mo, kaya to ng iba-ibang lugar or iba-ibang province eh. Basta, alam mo yun, lagyan lang nila ng magandang budget yung grassroots program na to. 18 under and 23 under, di ba? Para, That's right. Kasi yung 25, pang-pro na talaga yan eh. Di ba? No, lahat ng lugar dito sa Pilipinas, kayang lagyan ng ganito. Di ba? Depende lang yan talaga sa mga namumuno. Kaya napaka-blessed na mga tao dito sa Pampanga at mga player dito sa Pampanga dahil binibigyan talaga ng pansin
ni Governor Lilia Pineda ang mga katulad nila. So, shoutout talaga sa mga leader dito sa Pampanga, especially kay Governor Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda at mga mayors na nagkakaisa para matulungan yung mga pangarap ng mga batang to. And to all the supportive mayors here in Pampanga. Totoo. Back into live action, lamang po ng 5 ang Santo Tomas. Bacolor looking for answers. Cruz, the fake. On the attack, ang Bacolor, nice salio play, and Susi with a layup. Di ba? Biro mo sa edad nilang ganyan. Ang ganda na ng pasahan. Di ba? Ang ganda na. May sistema na eh. Di ba? 33-26 ang ating score. This is the largest lead of Santo Tomas here in the Yes. first half. Beltran inside, masyadong mataas yung pasa. Mataas, malakas, di ba? So, nanginayang siya doon. Pero sa mga player, tawag dyan, bawi na lang tayo, depende Let's na. take a look at the replay. Nice alley play to Susi, and Susi was there. Ready si Susi. Dapat yung mga players natin, ready sila on any given moment na baka kailangan yung kanilang mga offensive moves, defensive moves, or especially on those alley plays. Yung Cruz, hindi nabibigyan ng bola, pero pag nabigyan ng bola to, automatic tong batang to. Kumbaga, pag nakaamoy ng bakal. Yes. Talagang pupukol to, parang game shot to. 3 on the way. Yes! Boom! Hindi Speaking lang of pala. pupukol, Hindi lang pala Cruz ang pupukol dito sa Bacolor, ha? Stephen Cunan from downtown, and we are tied at 31. Dikit pa rin ang laban natin dito sa San Fernando. 31 apiece ang ating score. Naguwit. Foul line jumper. No. Rebound for Cunan. Yun, kung mapapansin mo, yung Santo Tomas player yun, maliit siya na point guard, pero dinoble team siya. Alam niya kung anong gagawin. Hindi siya natataranta. Ganun kaganda programa ng mga coaches dito sa Pampanga. And Bacolor now in the lead. 33-31 after that made basket. 6:25 remaining here in the first half. Esguerra on the attack. Kicks it out. Barcela. Another foul line jumper. No. In and out. Rebound for Bacolor. And they will come the other way. Another turnover. Beltran on the attack. Beltran lost the ball. Na-intimidate siya. And actually, ang problema doon, nagdi-dribble siya, tinignan niya, ang laki nito. Atakihin ko ba to? Full stop ako, tira. So dapat yon, dribble ka muna, check mo muna yung mga teammate mo kung bababa. Kung wala, tira mo na lang sa labas. You have to read the room as Yes. well. And another turnover. Masyadong mataas ang pasa ng Bacolor doon. Totoo, di ba? So, yan ang kagandahan sa liga na to or sa programa ni Vice Governor Delta Pineda. Maraming natututunan yung mga bata. That is right. Di ba? Hindi pwede yung mistake lagi na lang mangyayari yan. Hindi. Pag nagkamali, itama natin. Ganon ang magiging mentality ng mga batang to. At yung disiplina ng mga bata sa larong basketball talagang lumilitaw dito sa ligang ito. Totoo. Cunan with the rebound. Lamang ng dalawa ang Bacolor. 33-31. Cruz fakes. Long shot yun kung sakali. Alam ng Oo. Santo Tomas na hindi pwedeng bitawan yung Cruz eh. Nice fake. Block was there. Ang haba pala ng Flores na yun. That long reach with the block right there from Flores. At eto na siya sa kabila. Flores on the fadeaway. Yes! Sa mga nanonood dyan, abangan nyo ang Flores na to after 2 years. Iba na yan. We might see me in UAAP, NCAA. Yes. Ang haba, di ba? Naintindihan niya yung trabaho niya as a player. Galing. Stephen Cunan with another basket or maybe sa ilan sa mga liga ba or sa pros in the future. Yes, kasi mahaba siya. Alam niya ang trabaho eh. Oh. A steal. 2-1-2 fast break. Cruz will finish. Hindi lang shooter yung Cruz. May lipad din. Fast break opportunities are nakakapitalize netong Bacolor. They are up by 4, 37-33. Let's take a look at some highlights. 2-on-2 fast break, no problem, says Cruz. We got a timeout. And now it's time for our Kiss Cam! Ayan na, Boyang, pagkakataon mo ng i-kiss si Ate Kiss!
Kiss naman dyan. Eto pa. O, kiss naman dyan, Koyang. Kiss naman dyan. Yun. Hoy, nahiya pa. Kiss. Wala ba tayong kiss dyan? Yun pa, oh. O, tumago pa si ate. Kiss muna. Yun. Meron pa. Eto. Isang kiss to. Parang hindi yata mag-asawa ba yun? Parang kumpare yata. O mare. Direk. Dito. Eto, sigurado magkikis to. Etong kasunod. Hop. Yun! Kuya, parang hindi mo yata asawa yan, ha? Oh, yun pa, oh. Kiss naman dyan. Koyang, kiss po. Kiss. Alin ba? Yung nasa kanan ba, nasa kaliwa? Ayun. Hoy. Yun! Nako, patay ka kay Bonbon. Hindi yan magjowa. Parang kay Bonbon Sanchez yata yan. Eto, sa likod ko. Sa likod ko, direct. Eto. Yun. Kiss naman dyan, Koyang. Hop. Yan pa, oh. Sabay kiss. Kiss, kuya, kiss. Ayaw mo, ikaw ang kikis ko. Pupuntahan kita dyan, kikis kita. Ayaw. Eto sa ano, oh. Kaya mamaya, Back inside the Brenzigao Convention Center and our crowd having some fun with our kiss cam. So nagkakaroon ng konting entertainment ang ating crowd. Ang jam-pack crowd na ito dito sa Pampanga, Press Ray. Yes, ang sarap tingnan, di ba? Nag-enjoy na sila manood. Nakakakiss pa sila ng libre. With the smooch, 37-33 is your score. Lamang pa rin po ng 4 ang Bacolor, Pampanga. Again, we welcome you here at the 2026 Governors Cup Pampanga Intercities Tournament that is presented to you by the Provincial Government of Pampanga, led by Governor Lilia Pineda and our Vice Governor, Delta Pineda. Press Siyempre, Ray. batiin natin yung mga referee natin. Art Herrera, Anthony Roque, Bert Koga, siyempre Michael Galatea. Siyempre, Combads, maraming salamat sa mga pinadala mong mga official rep na matitibay. Very hardworking. Yes, totoo. And of course, our league commissioner, Coach Leo Isaac, a very hardworking guy. Tingnan 10 to natin. shoot para dito sa Bacolor. Cruz with the basketball. 5 on the shot clock. Nice pass inside. They have to hurry. 3 to shoot. No good. Rebound para dito sa Santo Tomas. Foul is called. And Flores not yet in the penalty. So side out dito para sa Santo Tomas. Payat lang yung Flores pero matigas. Di ba? Talagang marunong siyang gumamit ng kanyang katawan. Totoo. Babangga niya sa depensa niya. Or kahit sino, kumbaga ang bumangga, giba. Set to shoot. Hindi siya nagmamadali. Oh. Yes. Relax lang siya. Flores, double team. Na-anticipate na ng Bacolor yung kanyang opensa. But no problem. Galing ng mob ng Zapata na yun. Para dito kay Zapata. Saka makikita mo yung mga mukha nila, mga batang-bata talaga. 3 in and out. Zapata with the rebound. Passing it to the wrong guy. 12 to shoot. Cruz. Vergara jump shot. Short. 37-35. Dikit na dikit pa rin ang laban, Press Ray. 3:20 remaining here in the first half. Marcela, block was there. Offensive rebound para sa Bacolor. Nice pass to David. Ang talino ng Cruz dun. And Bacolor is up by 4. 3 minutes to go. Natitira dito sa ating first half. A very lovely Saturday afternoon here at San Fernando. Sobrang enjoy ng mga tao dito ngayon sa pinapakita ng mga bata na to. 39-35, a 3 on the way. No, rebound for Bacolor. 2:45 ang natitira dito sa ating first half. Later, we'll have some interviews from Flo Del Agua at halftime. Magkaroon din tayong halftime statistics. Cruz misses the 3. Rebound para sa Bacolor. David on the attack. David blocked! What a block right there. The other end. Oh, what a block!
And the follow was there. Grabe mga batang to. Kung magsulpa... Yung leaping ability, Yes, kung grabe. magsupalpalan sa board. Di ba? We're having a block party here in San Fernando. Travel, We travel. gotta travel. Tama naman. Block party, press rate. Yes, kabilaan. Di ba? Sa akin, hindi basta-basta. Talagang sa board talaga nag-aabakan. Yes. Di ba? Let's take a look at the replay. Ayan, oh. Nice block right there. On the other end, tingnan natin, oh. There it is. Yung leaping ability ng mga bata talagang mapapatayo ka sa yung mga kinauupuan. Correct. Talagang ang ganda tingnan. Iba yung mga batang to. Season kicks it out. Back into live action tayo. 2 minutes remaining here in the first half. Zapata with a big rebound. And he's fouled. May panibago na naman na DJ Pre, ang Pampanga. Nakikita ko sa kanya dito yung Zapata. Alam kung paano gamitin yung height niya, yung lapad niya. 6'3". Wow. At age 18. Woo! Talagang may itatangkad pa ito, Presley, ano? Meron pa, 18 pa lang eh. May 3 taon pa eh. Hanggang 21 ata First yung one is paglaki, so good. di ba? Yes, at even in the late 20s, meron pang growth kahit pa paano, you know? At least an inch or 2. Yun lang, 0 out of 2 para kay Zapata on the free throw line. 1:50 remaining here in the first half. Here comes Vergara to the corner. Fake. Fire on the 3. Manalo, no good. Rebound by. Ito yung dapat matutuhan ng mga bata. If you're wide open for the rebound, hindi mo na dapat tapikin papunta sa kampe mo. You have to grab that rebound by 2 hands. Instead, nabibigyan ng ganung pagkakataon yung kalaban mo na maka 2 points. Pwede niya nang hawakan eh. Yes. Cruz on the attack. He scores. Nilipat sa kabila. Ibang klase yung cross na yun. Flores. Lamang ng 6 ang Bacolor with 1 minute and 10 remaining here in the first half. Bounce pass to Flores is fouled. May cross sa kabila, may Flores sa kabila. Diba? Head-to-head matchup kumbaga. Galing. Take a look at this replay. Yun, nilipat sa kaliwa. Parang nakita ko yung Bonbong Custodio yung ganun. Yes. At 2 free throws dito para kay Flores. Flores, his first free throw is no good. So there's a struggle going on for the free Medyo throws. yung kamay niya kasi nasa noo pa eh. Pero siyempre, yung mga coaches nang bahala dyan para ayusin yung mga ganyan. Mga So free there's throw. some room for improvement. Kumbaga. Oo, mga bata yan. Madaling matuto pa yan. Hindi pa matitikas ang ulo. 1 out of 2 for Flores. 43-38 is our official score. Lamang po ng 5 ang Bacolor. Later at halftime, may mga makakasama. Si Flo Del Agua. Abangan po ninyo yan. Napakasipag na si Flo Del Agua. Ang galing ni Flo, ha? Yes. Alam na niya yung gagawin niya. She is everywhere dito sa court natin. Totoo. And we got a travel call. Imagine, may nangyari sa kabilang team. Takbo siya. May nangyari sa kabilang team. Takbo siya. Tatawid na naman siya sa Diba? kabila. Yes. Hindi lang yun. Di ba? Nakakausap niya pa sila direct kung baka may mga celebrity or Mga VIPs na yung VIP kailangan dito. makausap. Good job, Flo. So, 43-38. We will stay on the air if I'm not mistaken. 43-38 is our score. So, 46.6 seconds na lang tayo. mahaba pa ito. So, pwede pang habulin ito ng Santo Tomas. Itabla before halftime. Yes, Or pwede. for Bacolor, an opportunity na medyo ilayo ng bahagya yung kalamangan, Press Ray. Mangyayari yan siguro mga fourth quarter, magkakaalaman na yan. Kasi parang hindi pa bumubuhos ang both teams eh. As we take a look at some faces of the day. Di niya in-expect, no, Press Ray? Oo, nagulat siya eh. May shoot na day ako. So, kaya sa mga taong naririto ngayon sa Brenzigiao, you have to be camera ready, kumbaga, no, Press Ray? Ayan, ready na siya. Ayan. Yan. Alam mo bakit? Bakit? Lagot siya sa nanay niya, inutusan nata ito eh. Ayan, nagtago na tuloy siya. Ayan, sabi niya, huli ako ng mami ko. Te-text na ako, ano? Diba So na? bukas magpapatuloy ang Governor's Cup action. We start the playoffs. So again, ang sistema natin, top 5 teams from both brackets, bracket A and bracket B, sila po ang papasok sa ating step ladder play-in game na mangyayari simula bukas.
May So, chance pa yung mga natalo ha. yes, so ang number 5 ay maglalaro ulit bukas on our second game. So, it might be one of these teams, it may be not. And there will be a turnover. The ball went straight Yun into our lang, table. na parang gusto niya kagad tumakbo pero pinasa sa kanya. Hindi niya na-anticipate yun na yung Zapata pwede rin bigyan. So, it's 43-38, 42 seconds remaining dito sa ating high-intensity first half. Vergara for 3. No. Rebound for Santo Tomas and we got a foul. Kanina pa pinipractice ni Vergara yun Ngayon hindi na-connect pero kanina puro shoot yun. Pero they can't live. Natira siya ng tira sa labas. Yes, kasi akala ko nga kanina lahat ng pupukol nito shoot. Kasi nung nag-ano sila, puro shoot yung mga bitaw niya Siguro medyo may pressure na kasi nasa game na. 43-38 score. Penalty na po ang Bacolor. So 2 free throws para dito sa Santo Tomas. And here come the first. And no good. So free throws has been the struggle for Santo Tomas here in the first half. Yes, after ng game na to, siyempre papanorin nila yung replay or sa YouTube or sa FB ni Vice Governor Delta Pineda. Ma-check nila kung ano yung mga kulang nila or i-improve pa nila para ready sila sa playoffs. 43-39. A steal by Flores. Nice pass Ganda. inside the season. And shot clock is turned off. Susi has it. 15 seconds left. They won't waste time. They will go right away. And an offensive foul is called. Lumitaw yung Zico. Yes. Ang ganda kasi ng depensa kanya. Talagang pinipilit niya pa rin. 10.3 seconds, napakahaba pa. They're down by 2, Santo Tomas, so they can try, maybe take the lead at the end of the first half. Pwede. Bakit hindi? Flores for 3. Flores, no. Offensive rebound and a score. 43 apiece. That shot won't count even if it goes. What a first half, Presray. Back and forth battle, siso battle, talagang walang gustong magpadaig. Dito sa dalawang koponan, talagang gusto nila makapagpahinga ng bahagya. As we take a look at some highlights, some throwdowns mula dito sa Santo Tomas, mula kay Justin Flores, habang dito naman sa side ng Bacolor. 3-point shooting has been their standpoint all game long, all first half long. Pero syempre, itong Santo Tomas, hindi papayag na hindi sila sasagot with their own baskets. Ito, some drives from Bacolor, making sure every bucket counts, every second counts. At the end of the first half, tablado tayo, 43-43. Magbabalik kami rito sa Brenzy Giao Convention Center. Kapampangan misakwak. The Kapampangan region, even in those days, it was a land rich in natural beauty and resources. Gabunding pantas at marangal. But long before the age of progress, the Kapampangans had already built a thriving civilization, rich in culture, governance, faith, and trade. In 1571, after the fall of local hero Tarik Soliman, Pampanga became the first Spanish colonial province, its fertile plains turning it into the breadbasket of Luzon. Through the centuries, Kapampangans proved their courage and leadership, from defending their land to producing the country's first priests, nuns, and doctors. In every era of change, they stood at the front lines of reform, from General Maximino Hizon and Jose Alejandrino to Francisco Macabulos, Pedro Abad Santos, and in modern times, Benigno Ninoy Aquino Jr., whose legacy reignited the nation's democracy. Nananatili pa rin ang Alert Level 5. Daan-daan ang nililipat sa resettlement areas. Nagkaroon na naman ng pagputok. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga-Pampanga. Then came Mount Pinatubo's eruption in the 1990s, one of the most powerful volcanic events of the century. Thousands of homes were lost, livelihoods destroyed, and Pampanga lay buried
under a sea of ash and lahar. Many thought it would never recover, but resilience defines the Kapampangan spirit. From devastation rose opportunity. What was once ruin became renewal. From a cradle of ancient civilization to a center of modern progress, Pampanga continues to rise, stronger, smarter, and more dynamic than ever. At the heart of Central Luzon rises a province at the forefront of trade, travel, and transformation. This is Pampanga. Just an hour north of Metro Manila and home to the world-class Clark International Airport, Pampanga stands as the gateway to Northern Luzon, to Asia-Pacific and beyond. Driven by perseverance, blessed by nature, Pampanga spans over 2,000 square kilometers of rich, fertile land, sustaining not just households, but entire industries. A vital source of grains and vegetables, from golden rice fields to high-value crops, livestock and poultry, pigs, cattle, chickens, and ducks. Dairy and eggs, fresh milk, artisan cheese, local produce. Aquaculture, tilapia, catfish, crabs, prawns, and bangus. This abundant harvest fuels regional food security and powers national supply chains across the Philippines. When it comes to flavor and experience, Pampanga is second to none. Here, food is more than nourishment. It's an art, a heritage, and an identity. From gourmet dining to legendary Kapampangan dishes like sisig, hailed globally as one of the best pork dishes in the world, to beloved heirloom recipes like bringhe, humba, and bold delicacies like stuffed frogs, mole crickets, and native snails. And the desserts? Colorful kakanin, handcrafted pastries, and of course, halo-halo. Pampanga's culinary legacy is so rich, it keeps the world coming back for more. And it only gets better. Homegrown brands known for their flavorful tocino, longganisa, hot dogs, and taba ng talangka have gone from local favorites to global exports. Today, the world is not only getting to know Pampanga, it's starting to taste it. But it's not just taste and talent, it's craftsmanship without limits. From the handmade guitars of Guagua to the hammered metal work of Apali, aluminum wares of Florida Blanca, caskets and pottery of Santo Tomas, the sacred santos and masterful furniture of Betty's, to the world-famous lanterns of San Fernando, and rising stars in fashion. Philippines! Kapampangan's creativity
is boundless. It's no wonder Pampanga draws thousands of visitors each year. From natural wonders to world-class attractions, luxurious hotels, scenic resorts, theme parks, and ecotourism escapes. The province feels like a tour around the world, yet remains proudly authentic Filipino. A place so beautiful, you'll ask yourself, am I still in the Philippines? And the celebration never stops. Year-round festivals, including the spectacular Giant Lantern Festival, the only one of its kind in the world, draw thousands of spectators, even millions online. These vibrant parades and sacred traditions reflect a joy rooted in something deeper. Faith. At the heart of every celebration, every gathering, every triumph is God. In Pampanga, faith is the foundation. Culture flows from the soul. Today, nothing can stop Pampanga's unstoppable rise. Business is booming. Investors are arriving. Opportunities are multiplying. From steel and garments to BPO, retail and manufacturing. Even the quarrying of Lahar, once a disaster, now drives a billion-peso industry that powers local growth. At the heart of this momentum lies the Clark Freeport Zone. Maya Pabengi, Kapampangan, sa Pumulisi, Flo de la Agua here at the sidelines at makakasama po natin sina Brent at Boss Ray in a while. Pero ngayon po, ang mga kasama ko ay mga VIPs po mula sa parehas na teams. Dito po sa aking kanan ay ang mayor lang naman po ng Bacolor, Mayor Eduardo D. Mandato. Good evening po rather sa inyo. And here on my left ay ang assistant coach naman po ng Santo Tomas, Coach Ran Basilio. Good evening din po sa inyo, Coach Ran. Unahin ko na po si Mayor. Napagkwentuhan po natin kanina na Mayor Dato, para po sa karamihan yung basketball, kumbaga mababaw lang, libangan lang, hindi po ba? Pero nabanggit nyo po na para po sa bayan ng Bacolor, kayo po mismo ay meron pong mas malalim na importansya ito pong sports sa Bacolor. Alam mo, ang basketball para sa akin, kaya nga may Datos Cup kami sa Bacolor. Season 5 na rin kami. So ang kasi para sa akin, dito na kakaalam yung bata, makikita mo yung kanyang pag-uugali, yung sportsmanship. Kasi we are building character sa basketball. Yung pag-uugali niya. Pag ang bata dito, hindi pikon, sinusuguro ko, pagdating ng kanyang panahon, aasenso siya. At kitang-kita naman po kung gaano ka-fighters po talaga yung mga taga-Bacolor. Sa first half pa lang po kanina, Mayor, but I'm sure marami po kayong gustong mensahe para po sa mga taga-suporta ng inyong team. This is your chance po. Dito po, pag basketball, kailangan parehas lang po.
It must be fair and just. Para dito yung mga bata, talaga maglalaro sila at ibibigay yung kanilang kaya. So ang talagang mensahe ko sa mga bata ng mga players, pagbutihin nila para sa kanila dito. It is for their future. Pag pangarap mo, kailangan kaya mo. Very inspirational words mula po sa Mayor ng Bacoor. Mayor, final po na greetings para po sa mga kababayan nyo sa Bacolor na nakasuporta po ngayon dito. Kaya supportahan po natin ang ating Team Media de Bacolor. Nakikita po natin yung ating mga players, yung ating buong team, coaches at lahat ng staff natin. Ginagawa pong lahat para ang ating mga players ay talaga makapaglaro ng mabuti. At tayo'y mananalo. Maraming salamat po once again, Mayor Eduardo Di Mandato, at good luck po sa inyo sa second half. Tumakot tayo dito sa aking kabila, Assistant Coach Ran Basilio. Coach Ran, I'm sure na-observe niya rin po na yung mga taga-Bacolor nga, they were very aggressive nung first half. And in return, naparami po yung chances at the free throw line ng mga taga-Santo Tomas. Unfortunately, medyo hindi po naging successful yung iilan sa mga free throws po na yun. Meron po ba tayong plano sa papasok na second half para po masolusyonan yan? Actually, sa lahat naman ng pagkakataon, meron tayong mga lapses na nangyayari, okay? And bago dumating yung laban na to, naghanda lang naman talaga kami. Patuloy sa pagtitraining, walang tigil sa pagtitraining, everyday. Iniisip ang iba't ibang strategy kung paano lalakas yung team. Kitang-kita naman din, Coach, kung gaano po kaseryoso yung mga bata nyo. Halos wala na nga pong umingiti sa mga taga Santo Tomas. Pero para mas maging light po at dumami lalo ang suporta ng mga taga Santo Tomas, this is your chance na mag-shoutout po. Okay. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga kababayan namin na sumusuporta sa amin. Walang sawang sumusuporta. Unang-unang sa lahat, ang aming mayor, si Mayor Johnny Isambo. Maraming salamat sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, gentlemen, at mag-enjoy po tayo sa second half. At pagkwentuhan po muna natin ng mga nangyari noong first half. Bumalik po tayo sa aking mga partners, Brent Tanaya and President Ray Alaw. Balik po sa inyo. Thank you very much, Flo Del Agua. And at the half, tablado tayo at 43-43. Walang kumawala sa dalawa. Let's take a look at some halftime highlights po natin. Both teams are shooting very well. They're attacking the basket. They're making their shots. Talagang everything. We have seen it all in the first half. Press Ray, what are your thoughts? Ang ganda nangyayari, no? Kasi bakit kamo? Etong dalawang team na to, pares ay magpatalo. Bukod doon, ang ganda ng offense and defense na pinakakita nila. Tapos yung mga ginawang scout ng both coaches para sa mga team sila, talagang lumalabas ngayon. Ibig sabihin, kunyari, ikaw coach or ako, may enjoy natin dahil yung hirap natin para sa game plan natin, napapakita ng mga player natin. So, nakaka-excite itong third and fourth quarter natin. And let's take a look at the leading scorers for both teams. For Santo Tomas, Justin Flores with 17 points, Jansen Zapata with 13, Princess Guerra with 8, and JD Season with 4. Meanwhile, sa Bacolor, si Rashard Cruz ang mag-isang nagbubuhat para sa Bacolor with 14 points. Gab David and Irel Manalo both with 8 points, and Stephen Cunan with some very nice shooting with 5 points para dito sa Bacolor, Pampanga. So let's take a look at some halftime stats sa rebounds. 30-15 lamang po ng 15 rebounds ng Santo Tomas. Yet, the game is just tied at 43. Ano yung sinasabi ng stat lines na yan para sa'yo, Press Ray? Ganun kasimple. Kung makikita mo ang fast break ng Santo Tomas, dalawa lang ang lamang na sa Bacolor. Fast break ang pinag-uusapan doon. Diba, nakakagulat. Pero ang assist doon, halos kainin ng Bacolor ang Santo Tomas. Diba? Ang laking bagay noon. 21 sa Bacolor. Sa Santo Tomas, 6 points lang, ay 6 assists lang. Diba? So, doon mo makikita yung advantage ng both teams kung sino yung makakapag-deliver na maganda dito sa third and fourth quarter. At hindi sila nagkakalayo in terms of field goal shooting. 46% para sa Santo Tomas, 42 points para dito sa Bacolor. Ang ibang stats na hindi natin nakikita dito sa ating series, yung free throws, Press Ray. Ang Santo Tomas had 4 out of 12 from the free throw line in the first half. Pero bago yan, tingnan mo natin, let's take a look at some praises from the crowd. Binabati rin mo namin si Coach Jonathan Buwan. Happy birthday, Boss Benedict Buwan. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Coach Jonathan. And some faces on the crowd. Yan. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina, Press Ray. Yung free throws, 4 out of 12 para sa Santo Tomas, that's 33.3%. Yes. And for Bacolor, 0 out of 4 from the free throw line. Meron lang silang 4 na opportunities, yet hindi sila nakapag-capitalize. So what they need to do in this third quarter, Press Ray? Kailangan mag-focus sila doon sa kulang nila, di ba?
para this time, medyo umabante naman sila. So, I think, etong mga coach na to, nung halftime or nung nasa dugout sila, talagang pinagplanuhan nila yung game plan ngayon, third and fourth. Isa pa sa mga big standpoints dito, yung offensive rebounds. 9 for Santo Tomas, only 6 para dito sa Bacolor. Malaking bagay din yung offensive rebounds in making another possessions. Kagaya niya, di ba? Offensive rebound kanila dapat pero nakuha pa ng mas maliit sa kanya. Dahil hindi nga nababox out ng tama. Bukod doon, yung big man naman ng Santo Tomas, napunta na sa kanya yung bola pero nawala pa rin. So, yung mga dapat nilang improve. Kanina, impressive din sa first half ang 3-point shooting. 5 out of 16 para sa Bacolor, pero 3 out of 7 para sa Santo Tomas. Good percentages for both teams. Ang ganda kasi ng pasahan nila eh. Diba? Kita mo yun. Dahil sa ganda ng pasahan nila, may nakakakonect. May nali-open eh. So, walang magmamadali. Magpasahan tayo na maayos. Kung sino libre, tira. So now, Irel Manalo has 11 points after the 3-point made basket. And we got a steal for Bacolor. Manalo will miss, but he is fouled. So he'll be heading to the line for 2 free throws. Isipin mo yun ha. Kanina pa maganda ang ginagawa nitong Bacolor sa pagdating sa pasahan. Hanggang takbuhan nila, pasahan pa rin ng pasahan. Hindi yung walang selfish eh. Yung akin to. Kailangan mas maganda yung ilalaro ko kasi wala si Chog Moral. Diba? Sila hindi. Laro tayo as a team. Next man mentality. Yes. Itong Bacolor ang sumisikat dito. Pero bago ang lahat, let's turn it over to Flo Del Agua from some updates. Flo, anong balita? Salamat, Brent. Kanina lang kakabanggit ni Press Ray na sa halftime panigurado nag-regroup itong mga teams and true enough, ang Bacolor napaka-powerful ng words ng kanilang head coach na si Coach Alexis Rojas. Sabi kasi ni Coach Alexis, bakit mas masipag pa yung Santo Tomas? Kung tutuusin, less than 10 players lang po ang naka-line up sa kanila and yet mas mataas pa yung intensity ng less than 10 players. Kumbaga, kumpara sa kanila na mas kumpleto yung bench. Kaya sabi ni Coach Alexis, kulang na nga tayo ng isang player a while ago, Justin Pangilinan, who is still recovering for that sa kanyang paa kanina at still under assessment kung makakalaro pa. Kaya sabi niya wala nang ibang makakapagpanalo sa atin kundi sipag lang at lamangan natin sa sipag at naturingang 9 players lang halos ang nasa ating kalaban. Balik mo na sa inyo. So, thank you very much, Flo Del Agua, for that update. So, yun nga, undermandang kalaban mo, you have to capitalize if you're Bacolor. Yes, totoo yun. Kasi kung titingnan mo, kulang ka na nga sa player. Tapos tayo sobra-sobra na. Yung effort pa natin, napaka-konti eh. Dapat mas marami. Meaning, takbuhan natin to, tapos depensa natin na maganda, atake natin ng atake kasi siyam ng mga to. Yes. Pag na-foul out tong 2 dito, 3 dito, 6 na lang. Alam mo yun, ang laki ng advantage nila dapat doon. Kumbaga, strength in numbers, Press Ray. Yes. Alam mo, si Flo, pwede na ito maging, analyze. minsan iimbitay natin si Flo makatrabaho dito on our panel. Good job. Naku, umiiling si Flo. Sabi niya, sorry kayo, pang-courtside lang ako. Pero sa totoo lang. Malay natin. Sa totoo lang yung mga sinasabi niya talagang totoo yun. On point. Yes, kasi bihira sa mga coaches na konti lang yung kalaban tapos marami kayo, hindi magrereklamo eh. Di ba? And JD Season makes that basket and won. And look at the score. We are tied again at 47. Yes. Kaya nga na sinabi kanina ni Flo, baliktad ang situation ngayon. Ang aggressive, etong Santo Tomas. Yung Bacolor, imagine sila pa yung nakakakuha ng mga ganong foul. That is our shot of the game, the turnaround hook shot. Ala Karim Abdul-Jabbar. Pwede. Ano lang, siguro, etong Bacolor, dagdagan lang nila ng sipag. Tapos, mas more aggressive pa na, yung alam mo yung ayaw nilang magpatalo, ganun ang dating. Kasi etong San Simon, hindi ito biro Pag ganyan-ganyan lang yan, Santo Tomas pag ganyan-ganyan lang yan. Pero, bukod sa malalaki na, alam nila kung anong gagawin ng trabaho para talunin tong Bacolor. Kaya dapat tong Bacolor, para talunin naman itong Santo Tomas, mag-double effort sila. Gaya na knowing sinabi ng their coach role, nila. kumbaga, Press Ray. 5 to shoot para dito sa Bacolor. They have to hurry. 3 to shoot. Cruz has to hoist it. They have to. 3 on the way. No good. Offensive rebound para sa Bacolor. Foul talaga. There was a foul. Hindi natin narinig yung pito. Ang ingay kasi ng mga tao. Yes. Tumama siya kay Zapata. So, jump pack pa rin ang crowd natin dito sa ating
Brenzy Giao Convention Center once again. This is your Pampanga Governors Cup 2026 Intercities and Municipalities Basketball Tournament presented to you by the Provincial Government of Pampanga led by Governor Lilia Pineda and your Vice Governor Delta Pineda. So mapapanood po ang ating games on Pampanga PIO YouTube and Facebook page. Habang a 3-point shot was delivered by Justin Flores. And right now, he has 20 points, Press Ray. Grabe yung batang to. Ang kompleto. Going back to my point, mapapanood rin ang laro sa Facebook page ni Governor Delta Pineda. And JD Season now has 9 points. Yun ang sinasabi ko eh. Kanina pa, maganda yung pinapakita natin sa Santo Tomas kasi talagang naglalagay sila ng, alam mo yun, pressure dito sa Bacolor. And a foul was called on the 3-point shot. So that will mean 3 free throws para dito kay number 23. That is Rashard Cruz, who is the leading scorer of Bacolor in the first half, 14 points. Etong Bacolor naman, may shooter ka, may Cruz ka, tapos may Manalo ka, may mga big man ka na maayos. Yung point guard nila ng Vergara, talagang hindi pa pumuputok, hindi pa niya makita yung ano niya, score niya eh. Pero I think pagka nakashoot na to ng isa, tuloy-tuloy na kasi alam mo naman itong Bacolor, hindi rin birong team na to ha. Dahil kompleto Ricardos to, may mga big man sila na tumatakbo. And with or without Chog Moral, they can work as a team. Pwede, kasi ang laking bagay ng isang Chog Moral. Eh, lalo na yung presensya niya pagdating dito. Dahil yung crowd, nakukuha niya, bukod doon, talagang yung mga teammate niya, gumagaan yung trabaho dahil mapapasahan niya na maganda. Yung offensive load, kumbaga bumabagsak kay Chog. Totoo, mapapasahan niya na maganda. Bukod sa mapapasahan niya maganda, kaya niyang umiscore. Look at Zapata right there. Parang, So that's his first basket of the second half. Yes. He's got 15 points. Parang DJ Pre talaga. Yes. Ang laki, alam niya gamitin yung height niya, yung katawan niya. Diba? Hindi biro yung gano'n ha, na ganyan kakalaki tapos mataas ng IQ mo. And he reminds me of some of the players I've covered in the collegiate league. So, nakapag-cover na tayo ng ilang laro in the collegiate stage, especially in the smaller leagues. So, may mga ilan tayo na-remind dito pag sinasabi dito si Justin Zapata. Barcela, jump shot from the foul line. At tibay ng loob na itong batang to ha. Nakita niya open, hindi ko napapasa to, akin na to. 56-52, Santo Tomas with the lead. Kanina in the first half, they only had 3 minutes na lamang sila. The rest of the way, lamang doon ang Bacolor. Kasi, Right now, lamang sila ng 4. hanggang ngayon, hindi pa rin makapag-deliver yung Vergara eh. Alam mo yun, na nawawala yung... Siya yung missing point, kumbaga. Oh. Nice pass! Wow! JD Season with a score. At mapapatawag ng timeout ang Bacolor. They are now down by 6 by being up by as much as 7. Look at this, some replay. That is the assist of the game. What a pass. At ito pa, no look pass, Press Ray. Yes. And we got a timeout. Magbabalik kami rito sa Brenzy Giao. Back inside the Brenzy Giao Convention Center here at City of San Fernando, Pampanga. 58-52 lamang po ng 6 ang Santo Tomas. With 4:23 remaining here in the third quarter. Manalo missing the 3. Offensive rebound para dito sa Bacolor. Yung mga long rebounds after the 3-point shots na kukuha yung kadalasan ng Bacolor. 3 is no good. Esquera with the rebound. Kahit si Cruz hindi na makakonek ka, pero okay lang, third quarter pa naman. May still a long way to go. Yes. 4:07. Pero sa mga oras na to, Bacolor is in the penalty. Santo Tomas still has only 3 team fouls. So, magkakapitalize kaya dito. Santo Tomas, they have to attack the paint so they can get some free throws.
along the way. Pwede yun kasi sa daming player na itong Bacolor, tapos sa konti ng Santo Tomas, bago gawin sa kanila yun, kailangan gawin muna nila. Yes. Wow! Wow, what a move! JD Season is having a third quarter at lamang na po ng 8 ang Santo Tomas. This is their largest lead of the game. 60-52 in the corner. 3, no. Rebound by Season. Medyo nanlamig na ang Bacolor from the outside. Kasi ang nangyayari, doon na lang sila sa 3-point nila. Wala na silang play na iba. Live and die, kumbaga. Yes, kaya nababasa sila ng Santo Tomas. Season, jab step on the attack. Season on the attack, tends to shoot. Corner 3 is up, short. Offensive rebound. Flores with that long reach again, Presray. Haba ng kamay. Wala kang magagawa. Talagang nababother Yes. yung defenders ng Bacolor pag andun si Flores sa ilalim. Buti na lang, alam mo yun, outside. Kung hindi, kaya-kaya niyang quick 2-point shoot. Yes. Manalo. To Cruz, Rashard Cruz, alley-oop play, nice Yun, pass. yun ang maganda. Nag-create si Cruz ng panibagong play nila. Hindi yung puro outside na lang, tira sa labas. Walang mangyayari kasi ang ganda na ng pinapakita ng depensa ng Santo Tomas. If something is not working, you have to innovate more ways to score. Correct. Kaya yun, ang talino ng Cruz doon. Season, sumasayaw, atras, abante, jumper for Season is no good. Rebound para sa Bacolor. 2:40 remaining here in the third quarter. Cruz with a crossover, and he is fouled. Yun naman ang problema sa Season na pinapuwersa niya na yung offense na parang nagsasarili siya, di ba? Wala na yung play nila. Tingnan natin. Let's take a look at this replay. That alley-oop play, that is our move of the game. Nice pass. Yes. And nice recognition. Correct. So, and great awareness sa para kabila, kunin. sa kabila naman, Santo Tomas, kailangan ibalik nila yung ginagawa nila, offense nila kasi nag-focus na sila kay Season. Kick out, wing 3. No, rebound for Season. Another one for him. Yes, kailangan niya ibigay sa point guard, tapos pumesto siya para mabilis sila maka-score. Oh, what a pass! Woo! Diba? Pagka ganun kasi ang ginagawa ng Santo Tomas, madali ang basketball para sa kanila. Showtime! Yes. Hindi pwedeng kanya-kanya talaga sa basketball. Kailangan maglaro kayo as a team. Nice pass on the other end. Masyadong malalim. Minadali niya doon, mag-isa lang siya. That first shot, masyadong malalim. Yung second, kaya niya pang i-adjust ng bahagya yun. Correct. Zapata, jump shot. Short. Nanlamig na itong Bacolor here. I mean, ang Santo Tomas medyo kumalma rin ang shooting, kumbaga. Vergara, air ball. Offensive rebound. Put back. Pinagala ng konti para makapagpasabit. So there will be 2 free throws para dito sa Bacolor. Talagang nag-sorry si I think Vergara sa coach niya, talagang wala eh. Hindi talaga siya makatama ngayon, araw na to. May ganun talaga eh. This is Mark Distor. So parang first time nating makita sa laro itong si Mark Distor. So Bacolor is now exploring the bench. So gaano kahalaga yung pag-explore ng bench in an important game like this? Actually, doon magaling si Coach Yengyao. Diba? Yung mga magic bunot. Diba? Hindi mo akalain, pag bumunot ka, mas malaki pala may tutulong sa'yo. Kasi depende yan sa, kunyari ikaw, diba? Bigla kang pinasok, hindi ka naman ginagamit, magpapakita ka eh. Yes. So Bacolor gets another offensive rebound. David lost the ball. That will be a turnover. 1:23 remaining. Medyo mabilis ang ating third quarter ngayon. Flores for 3. Yes, sir! Justin Flores has made this a double-digit spread for Santo Tomas. Cruz inside, David. Underneath. And we got a pushing foul. 65-54 tayo Medyo lumayo ng bahagya ang Santo Tomas. After having a slow first half, first quarter to be exact. Yes, kailangan mag-adjust ng coach ng Bacolor. Napakaganda ng ginawang adjustment ng Santo Tomas in the first half. Totoo. Kasi this time ginagamit niya yung malalaki niya. Yes. Flores with the rebound. Kick it to the corner. Esguerra will slow it down. 53 seconds remaining here in the third quarter. Season had a great third quarter. Looks at the clock. 10 to shoot. Up. A blocking foul is called.
Great call by our referee. Yes, foul talaga. So, kailangan nilang makita si Flores, yung team Santo Tomas, dahil yung Flores mainit eh. Dapat bigyan na lang bigyan para hindi mandamig. Dito naman sa Bacolor, kailangan ibalik ni Cruz yung ginagawa niya. Pag open, tira. Pagka kailangan niya mag-create ng offense nila para gumaan, gawin niya. Kasi siya na lang ang bumubuhay sa Bacolor kanina. 65-54 is your official score. So that's the mayor of Bacolor on your screens kanina. Good afternoon, Mayor. Cruz for 3. Yes! Woo! Diba? Siya Ganon nila kakailangan yung trust na yun mula kay Rashard Cruz. Siya na lang talaga bumubuhay kasi Yes. yung Vergara nga talagang Malamig. sabihin na natin off night. Yeah. Diba? 15 to shoot para dito sa Santo Tomas. It's their last shot time. Season with 10 to shoot. Hand off to Flores for 3. Off the glass won't go. Cruz with the rebound. 12 seconds remaining here in the third quarter. Cruz will attack and miss. 8 seconds left. Season with 5, with 4, with 2 seconds. The float. No. Put back. No. And that will take us to the end of the third quarter. Santo Tomas sumabog here in the third quarter after we are being tied at the end of the first half. Kumawala ang Santo Tomas here in the third quarter, exploding with some big baskets. Let's take a look at some highlights. Yun nga ang sinasabi ko kanina, Presre, yung 3-point shooting. What are your takeaways kaya sa pagtatapos itong third quarter? Kailangan talagang dumipensa na itong Bacolor kasi hindi pwedeng yung anluwag ng depensa nila tapos sinahaya nila si Flores at tumira sa 3 points. So kailangan lahat sila magkaroon ng alam mo yung trabaho na ako na bala kay Flores or kanya-kanya tayo kasi anong nangyayari, napakaluwag ng depensa ng Bacolor. At malalaman natin kung paano mag-a-adjust ang dalawang teams heading into the fourth quarter. 65-57. We'll be back. Back inside the Brenzy Geo Convention Center, there's also our highlights. Justin Flores with already 19 points here in this ball game. Single-handedly, tinutulungan niya ang Santo Tomas na maiangat ang lamang sa 8 dito, papasok sa ating fourth quarter. So, maganda na ang tinatakbo ng laro na ito si Justin Flores, Presre. Yes, mainit na mainit itong batang to. So, as a player ng Bacolor, kailangan i-consider nila to na threat sa kanila. And there's Coach Leo Isaac, our league commissioner, and Coach Totoy Marquez, our head of our technical committee. They're on your screen, so good afternoon to you gentlemen. And nagbabalik kami rito sa 2026 Governor's Cup Pampanga Intercities Municipalities Basketball Tournament. Again, presented to you by the Provincial Government of Pampanga, led by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. You can watch this game on Pampanga PIO Facebook and YouTube channel. And you can also watch this game via the Vice Governor Delta Pineda Facebook page. 8 to shoot para dito sa Bacolor. In the corner, wide open 3. Wow! One Pampanga, one passion, rising as one. Yun ang ating tagline para dito sa Governor's Cup Pampanga! Woo! Wow! Wow! What a basket right there. Para dito kay number 22. That is Zapata. Let's take a look at the replay. Nice crossover. At yung contact na ini-initiate ni Zapata, that is our play of the game. As he misses the free throw, angat sa 10 ang kalamangan na itong Santo Tomas. May Zapata ka, may Flores ka. Woo! Kumpleto ang Yes. sandata mo papunta sa playoffs. Dito naman sa kabila, may Cruz ka, pero yung Vergara talagang hindi pa makakonect. Wow, what a miss. In and out. Niluwan ng ring. Flores. Almost taken away. 15 to shoot para dito sa Santo Tomas. Zapata to the wing.
No good. Rebound for Bacolor, and they have an opportunity. Cruz, crossover, floater. Yes. Galing ng Cruz na to. Wala akong masabi sa bata na to. Di na uubusan ng enerhiya itong batang ito. But how much gas is left in his tank? Kaya bitbitin ang Bacolor into a comeback. Here comes Barcela. Fakes the pass, kicks it out. Flores, cross-court pass. 5 to shoot. Wow! In and out. And that will be Bacolor basketball with 8 minutes to play here in the fourth. Mahaba pa ito, Press Ray. Ang haba pa, 8 minutes pa eh. So, ang lamang 8. Kayang-kaya pa yan ng Bacolor. JD Season checks back in. Magandang nilaro ni JD Season ng third quarter. Totoo. Here comes Manalo. Irel Manalo. Buti na lang ng third quarter. Siguro narinig tayo na hindi niya na minamadali kasi kanina puro sa kanya na eh. Yes. Kaya medyo nakaka-score ng ano doon, Bacolor. Vergara. Jab step. Kicks it. 5 to shoot. They need to hurry. 2 to shoot. What a move. And a miss. Rebound para dito sa Santo Tomas. Ang galing ng depensa ng Santo Tomas. Great defense, right? Barcela with the basketball. 7.5 to play remaining here in the fourth quarter. Barcela. 5 to shoot. Inside they go. Layup is good. JD Season once again. Great second half for that guy. Galing ng bata. Basta mag-antay lang siya ng mabigyan siya tapos yung timing lang. Yes. Diba? Wag lang siya magmamadali. Manalo. In and out on the 3. Medyo nagmamadali na si Irel Manalo doon. Yes. Kaya 10 lamang ng Santo Tomas. Flores for 3. No. Rebound for Bacolor. And a wide open. Manalo will reset. Vergara for 3. No good again. Wala talaga yung tira ni Vergara lately. Steal by Cruz. Wow! The reverse! Sabi ni Vergara, highlight ba gusto nyo? Eto ang sa inyo. Grabe yun. 69-61 with 6:20 remaining here in this one. Flores. Mid-range J for Zapata. That's no good. Rebound for the bid. Huwag nilang biruin itong Bacolor kasi Cruz, off balance, gives it to Vergara. 15 to shoot. Vergara to David. David looks for Cruz. 6 to shoot. Wide open in the corner. No. Oh, nawala ng espasyo ang Santo Tomas doon. kailangan lang talaga ni Vergara pumutok dito. Sinasabihan siya ni Cruz na kung di ka makakashoot sa labas, matake ka. Yes. 8-point game with 5:51. Nice move inside. Masyadong malakas yung layup doon. Binato niya eh. Hindi niya muna tinignan yung board. At walang pektus. Para magamit niya. Buti na lang may Cruz. Cruz with another steal. Kunan! Off balance si Kunan doon. Ang lakas. Flores on the drive. Mid-range J is good! Zapata with another one. Zapata. David lost the handle. Regains, misses. Parang ayaw If I were Santo Tomas, babagalan na natin ng bagya ang opensa. Zapata for three. Oh, in and out. 5 minutes remaining. Yun lang. Ang sakit nun. Parang si Jose Alvarado lang ng New Orleans. Ng New York, rather. Yes. Naguit. 15 to shoot para dito sa Santo Tomas. Corner. Season with 9 to shoot. Baliktad ang nangyari, di ba? Yes. Yung Bacolor, biglang, alam mo yun, nag-hesitate sila ng matake. Puro 3 on the way. No. Kaya ito namang Santo Tomas, sila naman yung panayang atake sa loob. Naging aggressive ang Santo Tomas here in the second half. Correct. Vergara. Kunan for 3. Short. Offensive rebound. Kunan gets it back. Nice pass inside. And the layup is good.
But they can't afford to trade baskets with Santo Tomas. Hindi sila pwede makipag-back and forth. Yes. Because they are down by 8 with 4 minutes and 12 remaining. Magbabalik kami rito. Ay, ano? Yan, Koyang, kiss naman dyan. Pagkakataon mo na para i-kiss si Ateng. Kiss! Kiss naman dyan. Ay, yun! Ayun. Ayan pa. Kiss naman dyan, Koyang. Sino ba? Sabay takip eh. Alright, lipat tayo sa iba. Ito naman, ayun o. Kiss naman dyan. Huwag ka nang mahiya, Kuyang. I-kiss mo na si ate. I-kiss mo naman dyan. Ako, sabay kamot sa ulo. Pare. Ayan. Ayun, sa taas. Ayan, couple yan, couple. Kiss naman dyan, Kuyang. Kiss. Pag hindi ka kumis dyan, kikisang kita. O, kiss naman dyan, Kuyang. Kiss. Yun! Yun! Back inside the Brenzy Giao Convention Center here at San Fernando, Pampanga. It's an 8-point game by Santo Tomas. They have turned things around after being down in the most of that first half against Bacolor. Naka-turn around sila at nahanapan nila ng butas ang depensa netong Bacolor. Totoo yun kasi unang-una, kung makikita mo, etong Bacolor, naintindihan ng Santo Tomas na tira ng tira sa labas. So, lahat sila nakalabas. Talagang inaabangan na lang nila. Timing ba ang ginagawa ng Santo Tomas para hindi makashoot ng Bacolor. Back comes Cruz on the other end. 73-63 is their score. Cruz for 3. They need that. That's no good. Offensive rebound for Bacolor. Put back. No. Another chance. Yes. And that's Rashard Cruz again. Grabing Cruz na to. Mapapa-Cruz ka. Yeah. 73-65. Again, you can't afford to trade baskets against Santo Tomas. You have to get defensive stops. Kailangan talaga dumipesa tong Bacolor. Hindi pwedeng, tama ka, palitan lang ng palitan ng score. Season for 3. Boom! Yan ang sinasabi natin Big kanina. shot by diba? JD Season. Hindi pwede ang big man nasa loob lang. Kailangan tumitira rin sa labas. A stretch 5 indeed. And we got a whistle and a foul before the shot. Sayang yun. Yun ang hindi na ginagawa ng Bacolor. Wala na silang, alam mo yung pasok sa loob, puro na lang sila labas. Kaya yung depensa tuloy ng Santo Tomas, ang dali. So 13 to shoot para dito sa Bacolor. Down by 11, still possible pero hindi na nila kakampi ang oras dito. Vergara for 3. Air ball, offensive rebound, foul yun para kay Almario and he'll be shooting 2 free throws. Hindi ata sanay si Vergara na magtitira bago ang laro. Diba? Naubos. Pero yung kanina mga pinakita niya shooting niya, puro shoot yun ha. Paano ko pumutok yung Vergara tapos may Cruz ka pa. Ang bigat ng Bacolor. Napakabigat. Yes. Siguro off-night lang tong batang to ngayon. Babawi. At yung babawi pressure yes. na kailangan niyang i-fill yung pagkawala ni Chog Moral dito. Yes, wala si Chog. Tapos, siyempre, nakasalalay sa kanya yung team. Ang pumutok, si Cruz, di ba? Pero alam mo yung nilalaro nung ko sa iba. First free throw for Almario is a miss. That is JV Almario. 2:48 remaining. The miss on the second, but that's a lane violation. Masyadong maagang pumasok doon. Totoo. Hindi matatawaran yung player ng Santo Tomas, yung Flores, ha? Grabe, ha?
depensa, opensa. Him and Zapata Grabe. have been the X factors, no? Zapata, di ba? Yan po. Another one! Largest lead of the game for Santo Tomas. 78-65. They are firing on all cylinders here in the fourth. We'll be back. Mapapanood nyo ang 2026 Governors Cup Pampanga by the Facebook page and YouTube channel of Pampanga PIO. Mapapanood nyo rin kami by the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. We are back here at the Brenzy Giao Convention Center. 78-65, lamang po ng 13 ang Santo Tomas over Bacolor in this big playoff implication matchup between the two. Baaring magkaharap itong dalawang ito sa playoff, so maybe this is a good preview for both of these teams. Yes, alam na nila yung gagawin nila sa shotsa, di ba? Lalo na itong Santo Tomas. Kaya lang, malaking pagbabago yan pag naglaro ang Chog Moral. Cruz with the steal and the finish. And 4 straight points ang pinakawalan ng Bacolor. And we got a quick timeout. 78-69 is your score. 2 minutes and 16 ang natitira dito sa ating fourth quarter. We will be back. Back inside the Brenzy Giao Convention Center. Here's our player of the game. The steal by Cruz. Great awareness. And he lays it up in to cut the lead to 9. Maybe that can start a run na magpapa-comeback sa kanila dito sa larong ito. So, both of these teams have showed great offense and defense. Again, this is your Brenzy Giao Convention Center here at the San Fernando, Pampanga. This is your 2026 Governors Cup Pampanga Intercities Municipalities Basketball Tournament. Hatid pa rin sa inyo ng Provincial Government of Pampanga, led of course by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. 2:16 remaining, mahaba pa ito. 9-point lead for Santo Tomas, but the Bacolor needs some stops. Beltran, floater. No. Rebound for Bacolor. They have a chance. Cruz is fouled. Nagulat siya kasi open siya kaya tinira niya. Pero, and they're not yet in the penalty. That binigay niya kay Zapata yon para kayang-kaya ni Zapata mag 1-1. 2:04 remaining. Mahaba pa ito, Presray. Yes, kaya tinuturo ni Zapata eh. Guys, lamang tayo. Relax lang. 2 minutes na lang to. As we head into the deep waters of this ball game. Last 2 minutes! It's Vergara with the 3. What a time for it to come! Kanina pa yan. Di ba? Kanina pa hinahanap yan. 6-point game. Beltran drives. Nice pass and a turnover. Nabother siya sa depensa ng Bacolor. At nabuhayan ng Bacolor at the right time, Presray. Kung kailan naman open siya, hindi niya naman tinira, inatake niya pa. Yes, nabother siya dun sa depensa niya. Yun lang. Here we go, 1:44 remaining, 2-possession ball game. Still a long way to go, another 3. Air ball. Ball will go the other way for Santo Tomas. Still, posible pa ito para sa Bacolor. They just need to get some stops. 1 minute 36 seconds, 78-72. 6 points lang, mahaba pa yan. Naguit will slow things down. Esguerra. No need to foul if you're Bacolor. Yes. 12 to shoot. Good deal lang dapat.
Nice pass inside, but ball on the floor. 7 seconds. 7 on the shot clock. Grabe pagod ng Cruz dito sa Bacolor. 14 on the shot clock para dito. Santo Tomas, they get a much needed reset. Flores with 10. Flores dancing. 5 to shoot. Deflected and stolen. Oh! Napunta pa kay Season! Binangga siya ng Broken teammate. play. Pero napunta kay Season. Cruz with the floater. No good. Ang sakit nun. Ang sakit nun para sa Bacolor. They get the stop. 51.3 but they have to be quick right now, Prestre. Nagbanggaan eh. Kanila na yun. di ba? Yes. Tapos, ang masakit pa doon, Napunta pa waiting sa na kay maling Season. kamay. Easy 2 points para kay Season. 51.3 remaining. They have to go quick. Vergara, kick it to the corner. 3, blocked! What a block! Ang laki ni Flores, ang haba ng kamay. That just shows you defense wins championships talaga. Totoo. Biro mo, yung So we will Flores hang din. on to the air. 45.6 seconds remaining dito sa labang ito. Santo Tomas with an 8-point game. So, ano pa kaya? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ng Bacolor to try and come back and win this game? So, 45 seconds, kailangan nila ngayon sila magtitira ng 3 points. Di ba? Imbis na kanina. So, magtitira sila ng 3 points ngayon. Pag shoot, di ba? Bababa ka agad to. I think, 8 lang yan eh. Di ba? 2 3 points. 3 possession 2 points game. na lang. Di ba? O, kaya pa naman. Kasi 45 seconds pa yan. Pero hindi na nila kakampi ang oras ngayon sa mga Totoo. oras na ito. Ang problema lang, may point guard na magaling sa Santo Tomas. Saka Yes. yung mga big man naman, talagang iniikot lang nila yung bola. Hindi sila nagmamadali. At dito na papasok yung free throw shooting ng dalawang team. So both teams, let's take a look at our game reset. Santo Tomas still has 1 timeout. Wala na pong timeout ang Bacolor for the rest of the way. So they have to play pure basketball for the next 45.6 seconds. Maliban na lang kung tatawag na timeout ang Santo Tomas. Ibang klase kasi yung pinakita ng Flores sa Kasapata. Plus yung Season, bigla pumutok ng 3rd and 4th. This is a must score para dito sa Bacolor. Cruz inside to Almario. Almario the jumper, no good. And that might just do it, Presre. Wala na. Ang laki bagay na sinablay niya yun. Deflected, almost stolen. Mananatili sa Santo Tomas ang bola with 32.7 seconds remaining. So now, we take a look at the standings. Magiging 6-2 ang Santo Tomas while Bacolor will fall to 5-3. Tabla sila ng apalit. So, malalaman natin mamaya yung ating schedule for tomorrow and we got a foul. So, 2 free throw pa ito para sa Santo Tomas. So, what are your takeaways for this game, Presre? Nangyayari talaga yan. Kahit na alam natin na possible na talunin ng Bacolor itong Santo Tomas. Kaso walang chong moral. Yeah. Bukod doon, hindi talaga makakonek ang Vergara na player nila. Nakakonek siya I think last minute na, di ba? Ngayon, yung Cruz talagang nadurog sa game na to. Guagua and Santo Tomas will be tied at 6-2. So malalaman natin yung final rankings. Wild 3-point shot, that's so good. David Vergara, 10 to shoot. 3 on the way, Kunan. No, Vergara offensive rebound. And he's fouled. But I think it's too late. 13 seconds remaining. Ano na, baba na ang bandera ng Bacolor. Yeah. Kasi talagang hindi makakonek ang Vergara. Talagang, kumbaga sa yung Cruz talagang binigay niya yung best niya. Yeah. Tapos na-injury pa kanina yung isang player nila, di ba? So, That is a big factor. Ang laking bagay ng pagkawala ng isang player na yan. Plus, yung pinakamatindi dito, Justin Pangilinan. Wala ngayon yung player nila na si Chong Mural, di ba? Na napakalaking bagay ng bata na yun. 80-74, 13 seconds remaining. Baseball pass. And that will do it. Zapata will throw it down. Oh, he missed it. 6 seconds. And Vergara lost the ball. That's just the summary of this game. Turnovers ang pumatay. Hindi talaga araw ni Vergara ngayon. Talagang, sabi ni Vergara, sorry guys, talagang
off night ako ngayon. Pero alam ko yung bata na ito, babawi ito sa next game nila. There's your final score. Santo Tomas will finish at 6-2 with a 80-74 win over Santo Tomas. Over Bacolor. Bacolor had a great first half. Lamang pa nga sila ng 8 nung first quarter. Talagang yung puso ng Santo Tomas towards the second half. Talagang yun yung nagdala ng panalo para sa kanila ngayong araw. Your thoughts, Press Ray? Gaya nga ng sinabi ko, yung Bacolor, bukod sa wala yung shock moral, tapos may na-injury pa sa kanila. Tapos ang ganda ng trabaho ng Santo Tomas dahil nandyan yung Zapata sa Flores. Tapos yung big man nila, bigla pumutok si season ng 3rd and 4th. Yun na. There's your final score, 80-74. Panalo nga po ang bayan ng Santo Tomas over Bacolor. I love you all. At ang ating best player, hindi lang isa, kundi dalawa ang ating best player. Unang-una na dyan si Zapata with 19 points, 14 rebounds and 2 assists. Habang ito namang si Justin. At yun nga ang ating final score, 80-74. At maya-maya lamang makakausap ni Flo Del Agua ang ating best players of the ball game. So now let's take a look at some highlights from this ball game. And now, ready na si Flo Del Agua together with our best players of the game. Flo, take it away. Maraming salamat, Brent. More than ready na mag-interview dito po sa ating best players of the game. Guys, sa sobrang ganda ng pinakita ng team ninyo, hindi ko yung makapili ng isa. So congratulations to the both of you for being here. Justin, unahin na kita. Nasabi nga kanina ang stats mo, double-double. 22 points, 10 rebounds, and 6 assists. Karamihan dun sa mga puntos na yon nangyari nung third quarter. Isa ka sa mga nagpa-energize, kaya inown nyo yung second half na yon. Ano bang bumulong sa'yo nung third quarter na yon? Anong nangyari at naging ganun ang performance mo? Gusto lang po namin kunin yung panalo. Kailangan din po namin yung panalo para makapaglaro pa po sa susunod na playoffs. At dahil nga nanalo kayo, makakapagpahinga pa kayo sa playoffs instead of playing tomorrow. Ikaw naman, Justin, batiin mo naman ng mga kapamilya mo na sumusuporta sa'yo. Shoutout po sa mga kapamilya ko na nanood dito. Sina tita ko po, tsaka sa mga tito ko, tsaka sa mga pinsan ko. Tsaka po sa girlfriend ko na si Ashley. Maraming salamat at congratulations sa iyo. Dito naman tayo kay Jansen Zapata. Double-double din, 19 points in 14 rebounds. Actually, Jansen being the team captain, sabi mo sa akin kanina, kahit na hindi po kami kumpleto, yung kumpiyansa ko, buong-buo na mananalo kami ngayon. Para sa iba, imposible na mapanalo ng games ng 9 na players lang sa bench. Pero kayo, Jansen, nagawa ninyo. Naganda naman po kami. Nag-ensayo po, execute po yung sistema ni Coach PJ, Coach Ryan. Yun po, nakuha po namin yung panalo. Jansen, alam ko isa ka sa mga napupunta na sa Maynila. Meron ka bang gustong batiin ng mga teammates mo doon at syempre mga kamag-anak mo dito? Shoutout sa pamilya ko, si mama ko, papa ko, kuya, kapatid ko at sa mga kaibigan ko po sa tsaka sa mayor po namin. Yun po. Maraming salamat, Jansen Zapata. And Justin Florence, congratulations and see you next week para po sa playoffs. There we have it, gentlemen. Your final thoughts on this match. Thank you very much, Flo Del Agua, for that interview of our two best players of the game, Zapata and Flores. Flores with an almost triple-double, 22 points, 10 rebounds, and 6 assists. At dyan na nga po nagtatapos ang ating 2-game slate for today. Again, with President Ray Alaw, Brent Anayo on the call. At pag-usapan natin, Press Ray, yung standings natin. San Fernando, still undisputed number 1, 7-1. Yung Guagua, after their win earlier in our first game, sila po ay 6-2. At nanalo rin ngayon nga yung Santo Tomas. They are tied at 6-2. So tablado sila sa ating second and third place. Habang sa number 4 naman, magna-number 4 po ang Apalit. At ang number 5 po natin ay ang itong Bacolor. I love you all. So Apalit at Bacolor, maglalaban po yan bukas. And pag-usapan natin ang ating schedule for tomorrow. Tomorrow, magsisimula na tayo sa ating step ladder elimination round. So mas magiging mahigpit pa ang labanan, Press Ray. Anong masasabi mo dito? Sa ating mga magiging laban bukas. Bali, yun nangyari kasi kanina, di ba? Yung Guagua, talagang gusto nilang manalo dahil kailangan para sa standing nila. Ito naman sa Tomas, saka Bacolor. Pwestuhan na naging labanan. Pwestuhan na naging labanan. Both teams, ang ganda ng pinakita. Talagang kinapos lang yung Bacolor dahil nga wala yung choke moral, saka na-injury yung isang player. I hope na makarecover yung isang player nila para sa susunod na game. Diba? Tapos si Vergara makabawi. And then, sa Tomas naman, wow,
mapapawaw ka sa Flores at sa Zapata dahil grabe yung ginawang trabaho. Di ba? Hindi basta-basta yung trabaho na yon. Talagang kung makikita mo yung dalawa na yon, iba yung pinakita nila. Talagang pang 110% na effort para sa team nila at para sa lugar nila ng Santo Tomas, para sa mayor nila, di ba? Na lalong ganahan sumuport sa katulad nilang mga player. Plus, ang nakakatakot dyan, etong Santo Tomas, kulang pa. What more kung kompleto. Diba? Kaya maraming po salamat, Governor Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda, at sa mga mayors na sumali sa palarong ito nila, Governor and Vice Governor. Napakaganda po ng mga adikain nyo at ginagawa nyo para dito sa Pampanga. Mabuhay po kayo. Empress Ray, it is nice working with you today. And to Flo, napakasayang kausap ni Flo ngayong araw na ito. At pag-usapan natin ang schedule bukas, Minalin versus Magalang on our bracket A, number 4 versus number 5, at maglalaban po ang Apalit kontra Bacolor. Once again, your final score is 80-74 para sa ating outstanding crew. For President Ray Alo, for Flo Del Agua, ako po si Brent Anaya. Ito po ang 2026 Governors Cup Pampanga Intercities Municipalities Basketball Tournament. Magandang hapon, Pilipinas!